Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin. So for today's video, may mga ilan tayong bad news dito sa ano natin, no? Ibunan natin. Meron din naman tayong good news. So yun, tara. Pag-usapan natin yung bad news at good news dito sa ibunan natin. So unahin na natin yung good news natin, guys, no? Dito sa Opaline Dilute project natin na malapit na mapisa to. Sa 28 mapipisa na. At apat yung fertile, di ba? Sa mga itlog nila. So yun, sana mabuhay lahat ng hinaki nila at may mag-visual sana na ano, na dilute, no? Ayun yung apat na itlog. Yun, sana ano, malapit na mapisa. Ilang araw na lang ang bibilangin natin, mga kaibon, mga kalapatids. So ito yung hen natin, Blue Opaline, possible split dilute. Ito naman yung cock natin, Blue Opaline dilute, possible split tail fallow, no? Dahil yung mga kapatid nito, ano, naglabas ng ano, ng Opaline dilute tail fallow kay Sir Melchor Advincula. Napagpalabas siya ng Blue Opaline tail fallow dilute, no? Kapatid nito yung mga breeder ni Sir Melchor Advincula. Dahil iisa lang yung nagbigay sa amin ng ibon na to, no? Yun, possible split tail fallow din pala to. Nakakalimutan pala sabihin sa ano natin, sa mga video natin. Tapos dito naman, mga kaibon, no? Ito yung ano natin, mga ibon natin, yung mga post RF natin, post RF, post split, hindi, post RF, split O5 cock, possible split dilute, possible tail fallow, no? Yan, pinagsama-sama natin dito yung mga tawag dito, magkaka-mutation. Bali, apat silang pinagsama natin dito. No, ayun pa yung isa. Para di tayo mahirapan magpares sa kanila. Bahala na sila yung pumili ng kapares nila, no? Kasi kung ipo-force pair pa natin sila, kasi ungender pa yung iba. So baka ano, kapagpares lang natin yung mga magkaka-gender. Kaya ayun, pinagsama-sama ko na yung apat. Yan, pinagsama-sama ko yung apat. Kasi ungender yung tatlo eh. Eto, ungender, yan yung dalawa. Ungender din to. Yung isa lang, yung green lang, yung proven natin na cock. Kaya yun lang yung ano natin, sure sa gender, no? Kaya sinama natin tong tatlo. Baka sakali, ano, sigurado naman may hen dyan. Para ano, para yun, magkaroon siya ng kapares, makapili siya ng hen na kapares niya. Tapos dito naman mga kaibon, no, etong green opa natin, green new wing opa, post RF, possible tail fallow din. Tapos itong blue U-wing, split O5 cock, post PF din, possible dilute. Yun, split Opaline cock, no? Hindi pa rin sila magkapares, hindi pa sila nagbaban. Kaya ang gagawin natin yan, baka bukas paliguan natin sila ng washout para mabilis sila magpares, no? Matagal na sila dito, no? Siguro mga 1 week na tato or mahigit, pero hindi pa rin sila nagbaban. Hindi ko pa sila nakikita nagtatabi. Kaya yun, baka bukas paliliguan na natin sila ng washout para mabilis sila magban. Tapos guys, ito yung bad news natin, no? Etong Opaline tail fallow natin na breeder, project Opaline tail fallow natin, no? Tumigil sila mag-breed. Tagal na nilang hindi nagbe-breed, no? Simula nung nilinis natin yung nest box nila, tsaka simula nung ano, tinakpan muna kasi natin yung nest box nila eh. Tapos nilinis natin. Bali, pinagpahinga natin sila ng mga higit 1 week yata yun. So yun, after nun, hindi sila pumapasok na nest box, dyan lang sila. So hintayin natin mag-breed ulit tong mga ibon natin, no? Nag-stop breeding sila eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ano, dun nga sa ginawa natin. Pero sana yun, no, mag-breed na sila ulit.
para next year marami tayong mga painakay, no. Bad news talaga yung last clutch natin ngayong year na to, dahil nung nakarang clutch natin 16 yung painakay natin. Ngayon naman dalawa lang yung painakay natin, no. Matatapos yung taon na dalawa lang yung magiging painakay natin sa huling clutch natin. Pero dun sa sa Opaline Dilute project natin, tignan natin kung ilan yung mapipisahan nila. Tapos naman etong natin, Crimino Opaline project natin, no. Wala pa rin, ganun pa rin. Di pa rin sila nagbi-breed. Di ko alam kung kailan magbi-breed itong mga to, pero matured na itong mga to. Itong green natin, proven na to. Split Opa, Split Ino, Split Fire Blue. Tapos yung Bio Opaline Bio Opaline natin, no, na possible Split Ino. So hindi pa rin nagbi-breed, wala pa rin silang itlog. Hindi natin alam kung kailan magkakaitlog itong mga to. Siguro baka next year na siguro itong mag-breed itong mga to. Nag-stop breeding lahat ng natin dito, ng mga ibon natin, yun yung badyos natin, no. Nag-stop breeding silang lahat. Pati itong natin, isang Crimino Opaline project natin. Ayan. Etong Green Split Opa, Split Ino, Split Fire Blue din. Tsaka itong White Bull Split Ino natin. Nag-stop breeding din, no. Yun. Yung huling inakay nila, yung na-splayed leg, hindi siya nakapag-survive. Try natin i-hand feed pero wala talaga. Hindi kinaya ng inakay, no. Siguro ilang araw na siyang hindi nasusubuan. Hindi natin napansin. Yun. Kaya yun, hindi nakasurvive yung inakay. Tinry natin i-hand feed pero wala. Hindi talaga siya nakasurvive. Tapos etong natin, isang Opaline Dilute project natin, no. Wala pa rin. Yun, hindi pa rin talaga nag-iingitlog. Hindi pa rin hindi pa rin nagbe-breed. Bali, Blue Split Opa, Split Dilute. Tsaka yung Blue Pastel natin, possible Split Dilute, possible Post RF, Post PF, no. Yun. Wala, hindi pa rin nagbe-breed. Ang tagal na nilang magkasama pero wala pa rin talagang progress. Wala pa rin itlog. Hindi pa rin nangingitlog, no. Tapos check natin tong Lutino Opaline project natin, no. Check lang natin yung mga inakay dito kung malalaki na. Tsaka kung okay pa ba. Tagal na natin di nasisilip to eh. Hindi ko alam kung bumababa na to o hindi pa. So yun, ang lalaki na ng mga inakay nila. Malapit nang i-harvest to, no. Ayan, isang Green Opaline, possible Split Ino. Tsaka yung isa, Green New Wing Opaline, possible Split Ino rin. So hindi ko pa nakikitang lumalabas to eh. Hindi ko pa nakikitang lumalabas sila. Hindi kasi tayo madalas dito sa ibulan natin, no. Kapag pumapasok lang tayo dito pag magpapakain tayo, tsaka magpapalit tayo ng inumin. Hindi natin nababantayan masyado. Kaya yun. Pero yun, sumisilip naman pala, marunong nang lumabas, no. Ayan, no, yung isa lumabas na. Siguro marunong na rin tumukha to. Hindi lang talaga natin na nababantayan. Tapos etong isang Lutino Opaline project din natin, no. Wala, ganun din. Hindi pa rin nagbe-breed pero matagal itong nakasalang. Magwa 1 month na siguro nakasalang to, or basta kulang sa 1 month ganyan, no. Pero wala pa rin. Hindi pa rin sila nagbe-breed. Ito yung natin, Lutino hen natin. Tsaka etong Green Opa, Split Ino natin. Wala. Tignan natin yung nest box. Wala pa rin talaga yung itlog. Talaga nag-stop breeding yung mga natin, mga ibon natin dito. Wala talaga. Hindi talaga sila nag-breed ngayon, no. Siguro next year na makakapag-breed yung mga ibon natin dito. Kaya yun, next year na rin yung natin, yung pre-raffle birds natin. Yun, dami nating puro bad news. Una, namatay yung mga inakay natin. Tapos yun, nag-stop breeding yung mga alaga natin. Kaya wala naman tayong magagawa, no. Part talaga ng pag-iibon yan. So hintay tayo next year kung ano magiging resulta ng mga ibon natin. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to.
Kung di ka pa nakapag-follow o nakapag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel, baka naman, no? Mag-follow at mag-subscribe ka na para may chance kang manalo ng mga ibon na pinamimigay natin dito sa ating munting ibunan. Tapos bukas mag-aabang tayo ng kalapati natin, no? Ang release sa MOA, no? Yung isa, nilaban natin ng pooling, cluster pooling, no? Tignan natin kung mananalo tayo. Mukhang may pag-asa naman yung ibon natin dahil mabilis naman yung isang ibon natin. Pero tignan natin bukas, no? So yan mga ibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat. Binabati ko kayo ulit ng Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.